Praise the Lord. Muli magandang tanghali sa inyo. At ang biyaya ay patuloy na sumagana sa bawat isa sa atin. At tayo ay makalakay. Ilan series tayo ngayon? Magsampo. Pang-sampung series ng ating from eternity. Bakit gaano ba kahalaga ang dapat natin pag-usapan ito? Sabi ni Barbanam, may 2 libro na dapat maunawaan pero hindi tinatalakay ng mundo dahil hindi pinahintulot ng Diyos na paunawa sa kanila. Bakit ayaw ng kaaway na maunawaan ang libro ng Genesis at ayaw maunawaan ng kaaway ang libro ng Revelation? Dahil ang 2 librong ito, siya ang beginning at ang isa ay siya ang end at conclusion. Kaya kung ikaw ay magbabasa ng isang basahin, bumasa ka sa gitna, ay matatapos na lang yung basahin mo at pagkatapos hindi mo tinapos, ay magkakaroon ka ng doubt sa isip. Ano kaya ang simula ng aking binasa? At ano kaya ang katapusan ng aking binasa? At yan ang dahilan na napakahalaga na maunawa natin ang Genesis dahil ito ang ibig sabihin ng Genesis ay beginning, Gen. Kaya nga, pag pinag-usapan natin yung genetic natin, yung ating mga nono, kailangan alam natin yun. Sabi ko nga lagi, kami ay naging mapalad na yung aming 17th generation, 17th century ay alam namin na ang lolo namin ay Juan Tupac kasi mayroon siyang ipinamana na papel para sa aming mga nuno namin na minana nila at mayroon silang papel na katibayan na yung lupa niyan ay kanilang pinaghirapan. Kaya gayon din ang Biblia ay isang libro na napakalaga na ipinamana ng Diyos sa atin upang ating maklaim na talaga ang Diyos ang ating King, ang ating simula. Dahil sabi ng Bible ay kailangan natin maunawa. Sabi niya, nang lalangin ng Diyos ang langit at lupa ay naroon tayo. Kung naroon tayo, ay ano ang ating ginawa? At ano ang ating ginawa? At ano ang ating nasaksihan? At ano ang participation natin? Kaya sa ating series ay pang-10 sa series ng ating from eternity ay napakalaga na atin ipagpatuloy ang isyong ito. At sa 2 nakaraan na talakay, saan tayo nagwakas ng ating talakay nakaraan? Sino ang pwedeng makapagbahagi? Ang ano yun? Okay. Ating tinalakay nung nakaraan pangalawang nung pang-8 possible o pang-7 ay tinalakay natin yung train position ng ni Adan, kanyang 3 kakayuan ni Adan, kung saan siya una ilinagay, saan siya pangalawang ilinagay at saan siya pangatlong ilinagay. At ating nakita sa Bible na sa unang kinalalagyan niya ay hindi siya pwedeng magkasala, hindi siya pwedeng madaya, hindi siya pwedeng matukso dahil ang kanyang kalagayan ay katulad ng isang Diyos. At dahil doon sa katayuang yan ay hindi rin siya pwedeng masabi na successful at tagumpay dahil hindi siya dumaan sa proseso ng Diyos na kailangan ang anuman magiging kasama niya ay dadaan siya sa isang katayuan upang matesting siya. At yan ay ang Diyos ay ilinagay siya sa pangalawang katayuan at lalo pa siyang ilinagay sa pangatlong katayuan na ang katawan niya ay unan ng isang bahagi na walang iba ay tinawag na babae. At ang katayuan ito ay napakahalaga at maunawaan dahil ito ay nag-aanyo rin ng katayuan ng kalikasan. Kung paano ginawa ng Diyos ang restoration ng kalikasan, ang mga literal na creation, ay ganito ang dinadanas ng tao dahil ito ang design ng Diyos na hindi nagbabagong programa. Kung paano nang gawin ng Diyos ang kalikasan na walang gabi, kundi pawang liwanag at araw, ay nagsimula siya na ang kalikasan nito ay ilagay niya sa isang katayuan na mayroon gabi at mayroon araw. At
Marami ang mga tao na nagsasabi, ang Diyos ay, God create darkness. No. Wala kang makikita na ang literal na darkness ay created ng Diyos. That's only a result of His manifestation. Ang ginamit yan ay ginamit made. Yung salitang made ay mayroon ng resources. Katulad ng sinabi ng Biblia, na ang tao ay nagkasala, ay anong ginawa ng Diyos? God made the coat. Makikita natin yan sa Genesis chapter 3. At ginamit doon ang salitang sa 21, ang sabi niyan, and to Adam also and his wife did the Lord God make coats of his skin. Yung salitang make ay, or made ay hindi ito created. Ibig sabihin, mayroon pinagkunan. Mayroon ng, andun na yung tupa na pinagkunan. Bunga ito dati ng created. At ito ay resources na lang ito, kaya ginamit ang salitang made. At ang salitang made ay katulad yan, you cannot create bread, you can make bread, because hindi naman ikaw ang may-ari ng harina, hindi ikaw may-ari ng tanim, pero makakagawa ka ng tinapay, galing doon sa original. Ang tawag niyan, he made or reproduction, recreation, kung pwede mong gamitin. Yung make, galing na sa resources. Mayroon ng pinagkunan. Ngayon, sabi ng Genesis chapter 1, ating tinalakay ang spiritual na karaan, ay tatalakayin naman natin, dito magsisimula tayo doon sa literal. At ang Diyos ay magpala sa kanyang salita. Sabi diyan sa Genesis chapter 1, at sabi diyan sa pagdating sa 5, and God called the light day, and the darkness He called the day, and He called the night, and the evening and the morning were the first day. Now, kung iyong titingnan, ay wala pa diyan ang season ng araw, taon, wala pa diyan ang season ng mga wala pa yung season, wala pa yung araw, wala pang taon, basta tinatawag itong first day. At makikita natin doon sa tinawag na unang araw, ay hindi ito araw ng 24 oras, hindi rin ito araw ng 1 year, kung hindi ito araw ng Panginoon. Ibig sabihin, this is the hour of God, of His the first restoration dito sa mundong ito, upang ibalik niya ang katayuan ng tao, ng creation. At ito ay tinawag ang unang araw. Pero hindi ito araw na literal, kundi araw ito ng panahon. Yun ang dahilan na ang Genesis chapter 2 verse 1 ay tinawag ito na generation of heavens. Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 1. Those the heavens and the earth were finished, and all the last of them. Ang tawag dito heavens. Anong book, libro ito? Anong King James? Bakit gano'n ang nakalagay diyan? Basahin ko sa bakit walang generation siya? Ano nila? Pinutol? Kaya James chapter 2 sa 4 pala, sa 4. Correction. Verse 2. 2 verse 4. Genesis. These are the generations of heavens. Plural po yun. Sa dalit salita, yung first day, one generation of restoration ng Panginoon. Yung first day na tinutukoy, hindi yan 24 hours, hindi rin yan isang taon, kung hindi the day of the Lord. Ibig sabihin, hindi ito kontrolado ng mga araw at panahon. But ito ay restoration. At ito ay mayroon tinawag ng Biblia na night and day. Day and night. At ang day and night na tinutukoy diyan ay ito ay
ang paggagawa diyan ay hindi, yan ay original creation. Ito ay restoration. Dahil nang ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lahat ng creation, atin na pinag-aralan sa mga series ng nagdaan, ay walang anumang anyo ng gabi. Walang anumang anyo, because God is a light. When He created even the earth, the sun, so and so, ay walang anyo ng kadiliman. Walang anumang anyo, because God represent light at lahat ng creation niya. But when He act in restoration, sabi niyan ay mayroon ng gabi. Anong ang tinutukoy ditong gabi? At tinutukoy diyan sa 1 is representing the glory of God na ininagay sa ibabaw ng lupa, at same time ay nagsimula siya na magbigay ng liwanag. Bakit nagkaroon ng pagkawala ng liwanag? Alam na natin yun, sa Genesis chapter 1 verse 2 ay naging madilim ang mundo dahil sa judgment, at pagkatapos, sabi ng Biblia, ay kanyang kinabiran ang mga liwanag. Makikita natin yan sa Ezekiel. Chapter 32, pakibasa, verse 7. Sinong babasa sa Tagalog? Okay, dito. And when I shall put thee out, I will cover the heavens. Pag sinabing, dahil kinabiran niya ang langit, ano nangyari sa lupa? Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay dumilim. Tandaan natin, ang nagdilim ay ang lupa, hindi ang buong kalangitan. Why? Because sabi diyan, when I shall put thee out, I will cover the heaven. At kinabiran niya ang langit, at ang lupa ay nagdilim. Now, humihinga ko ng pasensya yung hindi nakakasunod sa series dahil kasalanan niyo, wala kayo dito. Hindi ko kasalanan yun. At nais kong ipaunawa na ang Genesis 1 and 2, kaya nagdilim, and when I shall put thee out, I will cover the heaven, and make the star thereof dark. Dito yung pinapakita na alam na natin na ang Milky Way sa buong mundo ay thousands of Milky Way, at bawat isa ay may sariling bodies, at may sariling liwanag, may sariling kanyang mga katayuan, pero sa plano ng Diyos ay kanyang kinabiran ang mga bituin. At isipin na lang nito, kung ang mundong ito ay kinabiran ng mga bituin, ano mangyayari sa lupa? Kinabiran ng araw, kinabiran ng buwan, ano mangyayari sa lupa? Ang mangyayari sa lupa ay magdidipros, mag-yelo. Yan ang dahilan na magdidipros. Why? Dahil ang init na binibigay ng araw, binibigay ng mga bituin, ang siya nagbibigay buhay. Yan ang dahilan na dito sa Genesis chapter 1 verse 5 natin binasa, ang Diyos ay kanyang tinanggal ang cover. At sabi diyan, nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng kadiliman. Yan ang dahilan na sa creation ng Genesis chapter 1, and ang first day, ang mundong ito ay walang nilalang na nabubuhay, maliban lang sa kung ano ang may kakayahang mabuhay. Ibig sabihin, may kakayahang mabuhay, maaaring may mga creation sa karagatan na nabubuhay because may mga vulkan sa ilalim ng dagat, kayang mag-survive ng buhay sa ilalim. Now, sa aking pagtatalakay nakaraan, aking tinalakay, paano ba ginawa ng Diyos ang tao? Kumuha ba ng alikabok at binuo? Sa ating pagpapaliwanag sa nakaraan, ang Diyos ay gumawa ng mga design sa pang-alam na restoration ng panahon, ay ang mga ginawa ng Diyos ay mayroon tinatawag na God's pattern. Isinauli niya ang kondisyon ng mundo, at pagkatapos ay kanyang hinayaan na mabukalan ang lupa, mabuhay ang lupa, at pagkatapos, sabi ng Bible, ay nagsilutaw ang mga bundok sa pamagitan ng mga pagsabog ng kabundukan, ng mga vulkan.
at doon lumabas ang 16 elements upang i-kumpas ng Diyos ang perpektong katayuan ng tao. Kaya, nang ang tao ay nabubuhay, ay dahil siya perpekto, sabi ng Biblia, ay siya ay nabubuhay na siya ay gumagalaw at umuutos. Pero nung siya ay magkasala, saan siya ilinagay? Sabi ng Genesis chapter 3, ang tao ay ilinabas, hindi. Galing siya sa loob at ilinabas. Tama ba yun? Ilinabas. At saan siya dinala? Kung saan siya nanggaling. Now, isipin na lang natin. Nasaan ngayon ang mga tao? Nagdulong ba sa Eden? Nasa Eden ba ang mga tao ngayon? Nasa labas ng Eden. Yan ang dahilan na sabi ng Panginoon, sino man makakapasok sa aking kulungan. Sa English, ano ba yung kulungan? Yung kanyang, sabi niya, mayroon mga tupa na wala ngayon, pero darating araw siya ay makakapasok at makakalabas. At dito, ipinakita na pagdating ni Kristo, isinara sa panahon ni Adan ang opportunity na makapasok at makalabas, ay isinara pagdating ni Kristo. Sabi ni Kristo, makakapasok na kayo at makakalabas. Saan yun? The presence. Saan iniwan ni Adan? Saan siya ilinabas? Yun ang dahilan na ang lahat ng mga lingkod ng Diyos sa kanyang panahon nakakapasok sa dimension. Saan sila nakakapasok? Sa dimension ng langit. At yun ang dahilan na sinabi ng Biblia ng ating Panginoon, ang sino man nasa aking paano bang word na ginamit niya doon? Kawan. Sa aking kawan, makakapasok at makakalabas. Saan siya makakapasok at makakalabas? Paglabas, ay doon siya sa presenteng panahon. Pagpasok, ay sa spiritual na panahon. At yun ang ipinakita ng Panginoon. Yan ang dahilan na sabi ng Panginoon, ako'y mula sa langit at ako'y paparoon sa langit dahil ako'y nabubuhay sa langit. Kaya kahit si Kristo ay narito sa lupa, hindi siya kontrolado ng hindi siya kontrolado ng dimension ng lupa. Kasi sabi niya, siya ay nakakapasok at nakakalabas. Saan siya nakakalabas? Nakakapasok doon sa presensya ng ang tao ay hindi pa nagkasala. Kaya nga, ang sabi niya, you must be born in that position. Kailangan ka isilang kung saan si Adan ay naroroon. Ang sino mang hindi isisilang sa kinaroroonan ni Adan nang hindi pa siya nagkakasala, hindi siya kasama na sinabi ni Kristo, ang sino man nasa aking kawan ay pwede siyang pumasok at pwede siyang lumabas. Kaya, ang katayuan sa Genesis, sabi niyang, I will cover the sun with the clouds. Anong ginawa lang ng Diyos? Ang araw na nagbibigay ng 70 times. Yung liwanag nakikita ninyo ngayon, ang nag-decrease yan, katulad ng tao, nag-decrease. Ang araw ngayon ay nag-decrease ng 7 stages. Kung ang nakikita mong liwanag ngayon ng araw, may 6 ang nawala na liwanag diyan. At bakit? Sabi niya, I start there were clouds and the moon shall not give her light. Ang buwan ngayon, hindi nagbibigay ganong kaliwanag. Pero tatandaan natin, kung ang liwanag ng araw, tatandaan natin yan, hindi nag-less, hindi nag-minus, ano ang liwanag ng buwan? Kung may 7 liwanag, ang doble ang araw. Kaliwanag mo sa araw. Kaliwanag mo sa araw. Kasing liwanag ng araw ngayon. Kaya kung kasing liwanag ang araw, ang buwan ngayon, mayroon bang gabi? Wala. Dahil ang kadiliman ay present lang yan, as long na wala ang liwanag. Yan ang walang creation ng dilim. But God made the night for the purpose. Mayroon siyang layunin na ang tao ginawa ng Diyos, ang araw ng gayon, dahil alam niya na ang tao ay magkakasala. At walang mabubuhay kung ang liwanag
Ha? Kung ang liwanag ng araw ay 7 doble ngayon, mayroon bang kakayahan ang tao ngayon na kanyang labanan ng init na yan? Wala. Kaya, dahil walang kakayahan, alam ng Diyos, kaya ng kanyang i-register ng Genesis chapter 1, verse 5, ay hindi binalik ang 100% na liwanag ng araw because of God's purpose. Sabi pa nga, mayroon kaming huwibis na meeting, aming pinag-uusapan yung mga, yung tinatawag na, diniscuss namin yung God's, sino na doon? Discretion. God discretion. God discretion. God made disposition a night and day of His discretion. Wala tayong kakayahan, ni kakayahan mag-question, bakit nang gawin niya may gabi at may araw? Samantala, ng unang ginawa niya ang langit at ng lupa, ay walang gabi, kundi pawang liwanag. Pero sa kanyang restoration, the first day of His restoration, while hindi 24 hours, kung hindi million years, ay mayroon siyang God's discretion. Ang discretion niya ay walang kakayahan ng tao mag-question dahil wala siya roon. At hindi siya bahagi sa plano doon sa mga literal na mga bagay. While ang ating pagkaugnay sa Diyos ay sa mga spiritual na mga bagay. Kaya, yung first day na ginawa niya, ang kanyang ginawa ay binigyan niya ng liwanag. At ang liwanag na yan, ang naging daan na hindi 100%, kundi ang 7 ay 1 part of the 7 ang kanyang ibinigay na liwanag. At 1 part of the 7 ang binigay niyang liwanag at nagkagabi at nagkaaraw. Kaya nga, lagi natin linilinaw. Ang Diyos ay nagsimula sa araw, ay nagwawakas ang bilang niya sa araw. He start in the morning and end in the morning. Why? Because God presenting the day, hindi is not representing the night. Pero ang mga pagans ay nag-start sila ng 12 in the night, end of the night. Because He is representing against God. Sila ay, ang kanilang motivation ay maging isang atheist, hindi paniwala ang Diyos. Kaya, ngayon maraming mga artista, lalo na sa Amerika, na mga atheist. May, sino ba yung artista na yan? Ano pangalan nun? Kilala na yung gumawa ng Mission Impossible ay isang preacher ng atheist. Sino yan? Tom Cruise. Siya ay preacher ng atheist. He is, tuwing magpapaliwanag ay andun yung kanyang salitang, tayo ang Diyos. Wala tayong dapat ipagkatiwala sa iba, kundi ang ating kakayahan. Kaya makikita natin, he is the atheist. Yung atheist ay Russia, pero nakapasok na sa Amerika. Ang mga tao ay mga atheist na sa Amerika. Niwala ba kayo ng Amerika ngayon ay atheist? Atheist ng Amerika, hindi na yung godly people. Dahil kung godly people yan ay hindi sila kanilang kukunin ng Diyos, ang pangako ng Diyos. But He is the country, He is the nation of atheists. Sa mga klaro, parang kontra yun dahil sila sinasabi, God bless America. God bless America. Pero hindi na po yun. At hindi yun ang ating topic. Now, makikita natin na ang kanyang katayuan, mamaya na kayo magtanong kung bakit ko sinabi, ang binigay ng liwanag ng Diyos ay 1 in the 7. 1 over 7. At baka magtanong kayo kagad, hintay lang ninyo. Mamaya magbibigay ako siya ng pagkakataon na magtanong 1 of the 7. Now, anong sabi diyan? And God said, let there be a firmament of the midst of the water, and let divided the waters from the waters. Maliwanag mga kapatid, na original creation ay walang mga karagatan. Pero sabi diyan, ay kanyang hiwalay ang tubig patungo sa ibang tubig, at ito ay kailangan mangyari. And God let there be a firmament of the midst of the waters, and let the divided the waters from the waters. Dinisign ng Diyos na hati-hatiin ang dagat, ang tubig.
Bakit? Dahil ang tubig, sabi ng ang lupang ito ay puno ng yelo, sabi ng Psalms, Hope. Makikita natin yan sa Hope. Basahin lang natin for the sake ng mga nagsusulat para kompleto yung inyong record. Total, ano naman to, exploration naman to. Kailangan natin ng dito sa Hope, sa 38. Simula sa 27 hanggang 32, patungkol ito sa mga pangyayari sa nakaraan. Pakibasa. Upang kusugin ang liba at sirang lupa at upang pasigulin ang sariwang damo. 28. May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? 29. Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo at ang iskartsa sa impapawid ay ipinanganak nino. 30. Ang mga tubig ay nakukog din gaya ng bato at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno. Okay, yan na muna, brother. Now, makikita natin, kung yung iangat sa taas, ay makikita din sa 24, by what way is the light parted, which scattered the earth when upon the earth? Who hath divided the water course of the overflowing of waters, or way of the lightning of thunder? The coast is not to rain, or the earth where no man is, one wilderness where there is no man. Ito ang posisyon ng nakita ni Job ay sa panahon na wala pang tao. Nang ipinakita ng Diyos, ng panahon na wala pang mga tao, ang ipinakita doon sa 30, the water are high as with a stone, and the face of the deep is frozen. Kaya sa chapter 1, verse 2, yan ang dahilan na sabi, God walked in the face of the water, because water is the frozen. Dahil frozen ang mundong ito, ay naglalakad ang Diyos sa ibabaw ng yelo. Dahil yan ang katayuan. Ngayon, sabi diyan, hihiwalayin na ng Diyos ngayon ang puno ng yelo. Gusto ba ninyo paano? Sabi niya, hahatiin ko ang tubig sa firmament at saka hindi firmament. Ibig sabihin, mayroon original na kaunting tubig noong unang panahon. Pero dahil na-distract, ay kailangan i-divide ng Diyos ang katayuan na to. And God said, let there be a firmament of the midst of the water, and let divided the waters from the waters. Kaya ipinapakita ng Diyos na hihiwalayin na niya ang araw, ang tubig. Paano hihiwalayin? Kailangan niya ang liwanag. Kasi amen. Pero hindi yung 7 times ang liwanag, dahil matutuyo ang lupa. Matutuyo kaagad. Matutuyo. Kailangan 1 part of the 7 lang ang kanyang pwedeng ibigay na liwanag. At saan nangyari? 7, and God made, hindi create. God made, hindi create. Ang ginamit sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. That's a creation. But this, God made, ibig sabihin, this is, mayroon pinagpunan na siya sa kanyang statement. And God made the firmament that divided the water which under the firmament from the water which were above the firmament, and it was so. Ano muna niya ginawa? Ang tubig ay pinawasan niya sa pamagitan ng evaporation at dinala niya sa above in the water. Alam mo ba na may karagatan sa ibabaw ng ulap? Tiwala kayo? Dahil kung wala yan, nanganganin ang tao sa ibabaw ng lupa. That's why, ang evaporation ng ibabaw ng lupa ay puno ng karagatan. Kaya nga, alam mo ba ano ba ang pinakamataas na bundok sa mundo? Mount Everest. Ang original niyan, hindi Mount Everest. Ang international niya, Mount Everest. Alam mo ba ang original na pangalan yan?
the headwaters. The head, ang ulo ng mga tubig. Yan ang original na pangalan. Ang Everest hindi yan original. Yan ay binigay lang ng international recognition, the Mount Everest. But the original, the headwater. Kaya, headwater ang tawag niya. Bakit? Dahil nagpupuno ng yelo. Kaya water yan, mag-yelo. But, yung headwater na yan, ay siyempre mayroon pang mas mataas na karagatan na tubig. Kaya, ang tawag yan, saka tinawag the firmament from the water which were above, tanda natin, the water which is above is the tinatawag natin na ozone layer. That's water above the firmament. The ozone layer, ang lamig galagano diyan. Nagsisirculate sa kalawakan. At mga kapatid, kung hindi niya binawasan, hindi siya gagawa ng tao. Kaya nun, bubuhay pa ang tao sa gitna ng yelo, walang pananim, wala lahat. No. Kaya binawas niya at tinawag niya ito na above of the firmament. Waters above the firmament. Sa and God called the firmament heaven. Yan ang tinatawag na above the position of literal heaven. Kaya pag tumingin ka sa langit, ang tawag mo heaven. But the first na iyo nakikita ang heaven ay literal heaven, that's a water. Hindi mo naman nakikita yung beyond the water. Kaya nga, bakit ang bituin na parang kumikislap? Alam ba niyo kung bakit kumikislap ang bituin? Dahil ang nakikita nyo ay hindi yung bituin, kung hindi yung liwanag ng bituin nga nasa above the water. Yung tubig, ang galaw ng tubig sa dagat, tumingin kayo, punta kayo sa dagat, maghulog kayo ng barya o maghulog kayo ng object sa ilalim. Ano makikita nyo sa ilalim? Gaganon ang mga bato sa ilalim, gumaganon. Pero hindi yung bato ang gumagalaw. Ang gumagalaw ay ang tubig. Gayon din ang karagatan. Bakit kumikislap yan? Hindi naman yan literal na kumikislap kasi sabi ng science at saka yan ay firing position ng mga creation. At hindi totoo yun na star ay mga may mga pointing. No, kaya nagkaroon ng pointing because of water. Because of water ay nakita mo na may mga tulis ang mga bituin. Kaya lang inalimbawa na ang bituin na ay pagpapakita ng kanyang liwanag. Pero tanda natin, hindi lahat ng bituin ay parehas ang liwanag. Sabi ni Pablo, may kanya-kanyang liwanag. May kanya-kanya sukat. At yun ang dahilan na sabi ng science, pag ang liwanag ay namumula na, ibig sabihin malapit ng maubos ang kanyang gatong. Parang gasol. Kaya pag kayo ay medyo kurap-kurap na, ay kailangan na ng check, sabi ba ni i-check. Kasi bakit kukurap-kurap na? Humihina na ang liwanag. Now, balik tayo. Ang God called the firmament heaven. Literally, heaven. It is not spiritual heaven. Literal. Pinag-uusapan natin ang literal. Huwag natin gawin ang literal na spiritual, literal. Ito ay literal. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Now, ang second day pala ay paghiwalay ng tubig. Ang frozen ay unti-unti, million years ay inangat niya ang tubig at ginamit niya para i-control ang klima ng creation ng lupa at ng langit. Yun ay hindi ipinapakita rin diyan yung 1 year, 1,000 years. No! Ipinapakita yun doon sa restoration ng Diyos kung paano ipiperfect niya. At sabi niya, ito ay
mabuti. Kaya God made the firmament, the water, ay ito'y mabuti. Ang ating pinag-usapan ngayon, ice age na. Nung nakaraan natin pinag-usapan ay ang creation na pamamagitan ng lupa. Bakit nabilog ang lupa? Because of fire. That's distinguished ng katayuan ng Diyos. Sana tayo, Brother Rene? Sa 9. And God said, let the water under the heaven gather together into the place, and let the dry land appear. It was so. Sa 9, and God let the waters under the heaven, yung nasa lupa na tubig, na natira, ang sabi niya, and God said, let the water under the heaven, ibig sabihin yung natira sa lupa, hindi yung langit na tubig, kung hindi yung nasa lupa, be gathered together into one place. Pwede ba niyo masabi, anong place yan? Ha? Asan yun? Asan yung place na yun? Ayun ang mga karagatan natin ngayon. At nagpapatuloy na creation ng Diyos siya. It is not made creation. Made, ang kanyang manifestation ay magpapatuloy. Paano niya ilinalaglag ang tubig sa lupa papunta sa malalim na lugar? Sa pamagitan ng unti-unting pag-init ng tinatawag natin global warming. Why? Inuunti-unti ng Diyos nabawasan ang kanyang ilinagay na tubig sa taas. Hindi lang yung gawa ng tao, yung sabi ng mga tao na pati yun daw yung pala, yung hinga ng baka, nakakasira. That's God's purpose, may layunin ng Diyos. Hindi yun dahil sa hinga ng baka, patayin niyo yung mga baka para hindi maka-global. Kalukuhan yung mga kaisipan yan. Diyos ang gumawa ng baka, di ba? Amen. Ang Diyos ang gumawa ng palay. Hindi tayo. Yung isip ng mga tao, grabe. Or parang pagpatay lang sa tao. Pero ang design ng Diyos, sabi niyan, ay ibinaba ang malalalim, ang mabababang tubig sa lupa at ibinaba sa mas malalim na lugar. Ang tawag niyan ay mga karagatan. At sabi ng Diyos ay mabuti. At hanggang ngayon, nalulusaw ang mga yelo sa kabundukan. We say amen. Pero bakit hindi napupuno ang tubig? Because mayroon global warming. God's purpose para matuyo ang lupa. Kaya sa millennium ay wala ng mga karagatan, pero mayroon dagat. We say amen. Sabi nyo wala na yung dagat, that's wrong. God create in a perfect way. Hindi ang Diyos gagawa ng hindi perfectong plano. Kaya, ang tawag diyan sa 10, ang God called the dry land earth. Ibig sabihin, nang bumaba ng mga tubig, sa pumunta sa malalim na lugar, at tinawag na dagat, doon lang lumitaw ang lupa muli. Nagsasapir ako sa Ubo kasi nang dumating ako sa Maynila, pagod sa biyahe, sumapak kami sa paggawa ng pressure na yellow rin. Yung pinag-usapan natin, yellow. Kaya, yung negative ang kanyang temperature. Hindi lang low pressure. Sa Amerika, naglo-low pressure. Nagwa 1, nagto 2, nagti 3. Low pressure. Yung lamig, minsan 6, pataas. Pero yung ginagawa namin, ay higit pa doon sa Amerika, yung lamig doon sa kasi pressure talaga. Negative 6 hanggang negative 18. Kaya pag pumasok kami doon, kailangan magpahinga muna kami sa malamig na lugar. I-open field pa, mainit. Paglabas namin, ay talagang kahit doble-doble na yung suot namin, talagang mangangatod ka talaga sa lamig. Bakit? Sa sobrang lamig. At na-imagine ko ang Genesis 1, kung ang tao ay naroon, walang mabubuhay. Sabi ng mga tao, paano kung masarang ka diyan? Sabi ko, hindi patay ka diyan sa loob. Maabutan ka doon sa loob.
Sabi ko nga sa mga napupunta kayo sa Tipsy para ma-experience nyo. Hindi na nyo kailangan pumunta sa Amerika para makatikim sa sobrang yelo, sa sobrang lamig. Kaya kung meron kayong gusto, hindi pa tapos yung gawa namin, gusto nyo ma-experience, makakuha ng picture, sama lang kayo sa akin. Makaka-experience kayo na hindi nyo kailangan pumunta sa Amerika para kayo nakarating doon sa Genesis chapter 1. Ha? Parang nandoon kayo sa Genesis chapter 1. At anong sabi diyan? And God called the dry land earth. Doon lang pala, nang lumaba ang mga tubig sa baba, ay doon lang lumitaw ang mga matataas na lugar. And God called the dry land earth, and the gathering together of waters called the seas. Hindi siya, seas. Mga karagatan. Why? Because ang mga karagatan ay sumasaklaw sa buong lupa. Ay mayroon 65% na sinasaklawan niya ang lupa. Mayroon lamang mahigit kumulang na 32 hanggang 33% na ang tuyong lupa. Isipin mo na lang yun. Ilang tao ngayon ang nakatira sa lupa? 8 billion. May namatay na 8 billion din. Pagsamahan mo pa yung 8 billion na yan, mapuno na kaya lupa? Hindi pa, no? Hindi pa. Sa dalit salita, mayroon lang tayo 32% na tinitirahan ng tao. Inaangkin ng karagatan ang lupa. Ay mayroon 65% na sinasaklaw ang lupa. Gayong pa man, ang 32% to 33% ay pwede natin masasabing ang Diyos ay may layunin at may plano. Dahil sa darating araw, mawawala ang mga karagatan. Sabi niyan, and God let the earth bring forth grass. Makikita natin. And God let call the earth and the gathering together and the waters called the seas, and the God saw that it was good. Psalm 11. And God let the earth bring forth grass, herb yielded seed. Bigyan natin, pansin ang 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Meron ba siya ginawa? Wala. Hindi siya gumawa. Kung ano ang nakatago sa ilalim ng lupa na halaman, nakasurvive ng Ice Age generation, na preserba. Alam mo ba na maraming napipreserba sa yelo? Naniwala kayo? Na-preserba at anuman na nakasurvive, siyempre may namatay din yan. Dahil kung hindi makakasurvive, nawala doon. Ay ang nakasurvive, kung ano ang natira na may buhay, ay pusang lumabas sa lupa. Hindi ang Diyos nag-create ng panibago at hindi rin siya nag-made, another made. Hindi. Why? Because hindi ito creation, ito ay restoration. Ha? Walang creation ito. Dahil ang heavens ay mahabang generation na. Sobrang mahabang generation. At sabi diyan, lumabas kung ano nasa ilalim ng lupa. At mga kapatid, ang combination ng pag-create ng tao ay hindi ang Diyos literally na nagmuldig at ginamit niya ang kamay. But He is, sabi niya, kung ano ang, sabi ng binasa natin kanina, kung saan siya kinuha, doon siya ibinalik. Ibig sabihin, nang siya kinuha sa lupa, dinala siya sa, mayroon tayo tawag yan yung, dinala siya sa lugar na tinatawag natin the curtain of time, pero ilinabas siya doon sa curtain of time at ibinalik dito sa literal na lupa. At gayon kung ano ang binhi, siya ang lumabas at siya ay, sabi diyan,
And the earth brought forth the grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was itself after his kind. And God saw that it was good. Kaya Christian, makikita natin na dito ay hindi siya nag-made, hindi siya nag-create, hindi siya nag-made, but kung ano ang nakasurvive doon sa ilalim, at siya ang sumibol sa ating panahon. In God's, lagi natin sasabi, God's, this creation of God, mayroon siyang layunin kung bakit yun ang mga lumabas at hindi natin pwedeng questioning. Yan ang discretion ng Diyos na kanyang i-restore ang lupa. At sabi niya, pakibasa brother ni sa 30. Sa 40 na. 30 yung ano yan, 30. Sa 40 na. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda ang pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Amen. Now makikita natin na yung first day, second day, third day ay hindi saklaw ng mga panahon. You say amen. Hindi siya saklaw ng mga panahon, araw at mga taon, dahil hindi pa ibinabalik ang eksaktong katayuan ng araw at ng buwan. At titingnan natin, God, sabi niya, and God said, let there be a light in the firmament of the heavens, and divided the day from the night, and let there be design for a season, and for the day and the year, and let them be for a light in the firmament of heaven, and give light upon the earth, and it was so. Now, makikita natin, ay hindi siya nag-create, kung hindi, He made, ginawa niya, for the purpose, ang liwanag at ang gabi sa katayuan ng gayon panahon. At sabi niya, and let it be light in the firmament of heavens to give light upon the earth. It was so, and God sa 16, and God made two greater light, made ang ginamit, because it's not great. Hindi siya nag-create ng another araw at buwan. And God said, asan ako? And God said, let the 18. Asan ako? And God set them in the firmament of heavens to give light on the earth. 16 pala. And God made two greater light, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made stars also. Ang ginamit na salita dito ay He made, and He made two greater light. Hindi ibig sabihin He create. Ibig sabihin, ang pang-apat na araw ay restoration ng eksakto na dapat niya ibigay na liwanag sa araw at sa gabi. Kaya, makikita natin na mayroon silang eksaktong liwanag upang pagbilangan ng panahon at season. Yan ang dahilan na yung ating kalendaryo may bilang ng buwan yan, di ba? Yung high tide, low tide, so and so, ay doon binabase ang pagbilang ng mga araw at ng mga taon. Ang to roll over the day and over the night, and to divided the light from the darkness, and God saw that was good. And the evening and the morning were the fourth day. This is the under generation ng Panginoon. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature. At patungkol na yan sa mga creation sa dagat, sa pagdating diyan sa sitwasyon na yan. Now, kung ating makikita, sabi nila, ang Genesis chapter 1, ito daw ang pababa, ito daw paano ginawa ang unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw. Christian, may tanong ako sa inyo. Kung ang Diyos, sabi pa nga ng isang empleyado sa kumpanya, sa gobyerno, sabi niya, minamadali ninyo kami? Ang Diyos na gumawa sa langit at sa
araw sa buong mundo ay 7 araw. Ako, kararating mo lang, minamadali mo na ako para itapos yung trabaho ko. Di ba? May katuwiran yung mama, di ba? Ang Diyos na, ginawa langit ng lupa ay 7 araw. Ang ginagamit niyang talata ay Genesis chapter 1, doon sa creation. But Christian, this is the day, is not 24, is not 24/7. Hindi to 24 hours. This is a millions of millions na ang Diyos lang ang nakakalam kung paano niya ito ay register. Now, gaano ba kahalaga na ang mga event na to ay nag-uugnay sa tao? Sa Genesis chapter 1, verse 3, and God let there be a light, and there was a light. This is the presence of God. Ito ay walang kinalaman sa literal na light, kung hindi ang 1 and 3 ay ito ay ang presensya ng Diyos na niya bibigyan buhay ang lupa. Alam mo ba, ito ay nagpe-pertain na ang lupang ito, ang Genesis 1 and 3, ay hindi lang ito doon sa pagbibigay buhay, ay may ugnayan din ito doon sa pagbibigay buhay, doon kay Kristo. Nang siya ay bumaba sa lupa, ay ang Genesis 1 and 3, ay yun ang total fulfillment ng bibigyan niya ng liwanag. Because this is the presence of God Himself. At ang dugo, ang biyaya, ang liwanag ng kaunawaan at kapayagan ay mangyayari lamang pag si Kristo ay dumating sa ibabaw ng lupa. Kaya ang Genesis 1 and 2 and 3 ay ito ay isang prophecy ng Diyos mismo, hindi lamang sa totoong kaganapan na kanyang ginampanan, kundi mayroon siyang prophecy dahil alam niya na ang lupa ay hindi may babalik ang eksaktong liwanag kung walang tagapagligtas. Alalahanin ninyo, ano ba ang sabi ng Romans chapter 1 at chapter 8? Sino makaka-memorya ng sinabi? Chapter 8. Anong sabi doon? Lagi natin yung nababanggit. Ang sabi? Sige. Lalanin ninyo. Anong sabi? Chapter 8. Anong sabi diyan? Chapter 8 verse 21 hanggang sa 23. Because the creator itself, ano ba creator? Yung linalang ng Diyos, except also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Mayroong pala, ang restoration pala sa Genesis ay tatapusin ng mga the children of liberty, ang magwawakas ng creation, ng katayuan, ng restoration na nangyayari sa Genesis ay tatapusin ng mga glorious liberty ng children of God. Malinaw po yun. And also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Yung kagalakan. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Hindi pa pala tapos ang Genesis chapter 1. Ang kanyang restoration ay hindi nagwakas doon. Kung hindi, sabi ni Pablo, hanggang sa kanyang panahon, ay ang creation na ito ay nagta-travel, naghihirap, nagsasakripisyo, hanggat na dumating ang katubusan ng mga anak ng Diyos. Akala ninyo wala kayong papel sa creation? Kaya mahalin ninyo ang creation ng Diyos. Dahil walang ibang magmamahal nito. Ano bang sabi ng Biblia? For God so loved, dugtungan niyo. For God so loved the world. The world or the world? The world. He gave His only begotten Son. Ang mahal ng Diyos, ang kanyang creation. At kayo, ay hindi kayo design para mahalin. Ang design sa inyo para magmahal. Ha? Tayo mga tayo, yung tinatawag na
mayroon tayong tinatawag na self-pity. Ha? Di ba? May mga self-pity tayo. Ang lagi natin hinahanap, mahalin tayo, mahalin tayo. Pero ang Biblia nagsasabi, for God so loved the world. Ang Diyos, ang mahal niya, ang creation na to. Yan ang dahilan ng talata. Pero ang mga preacher, tudugtungan. That's why whosoever believe, you see. Totoo po yun. Bakit kayo kailangan iligtas? Dahil mahal ng Diyos ang creation. Kaya kayo nililigtas ng Diyos para ipagpatuloy ninyo ang utos kay Adan na replenish the earth and multiply, reproduction, pagandahin, iayos. Yan ang layunin. Hindi tayo mga self-pity na para bagang lagi tayo para bang tayo laging mahina. Ha? Hindi kayo ginawa ng Diyos sa original. Di ba? Ating topic nakaraan. Anong topic natin nakaraan? Ang Diyos ginawa si Adan na hindi pwedeng madaya, hindi pwedeng magkasala sa isang posisyon na kinaroroonan nang siya ay ilagay ng Diyos sa gayong katayuan. Why? At doon inutos sa kanya, replenish the earth and reproduction. And sabi ng Biblia, He made and keep the garden. Keep the garden. Iayos ang universe nito. Isipin na lang ninyo, tayo ay anak ng ating mga ninuno. Pero ang totoo, bakit tayo isinilang? Dahil nabubuhay ang ating mga ninuno. Amen. Ang ating physical ay galing sa mga kinain nila. Amen. Naniwala ba kayo na ang ating mga physical galing sa kinain nila? Ha? Naniwala tayo? Oh, saan kinain nila? Doon ba sa Eden o dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, yan ang dahilan na sabi ng Biblia, ang Diyos ay ginawa niya ang tao doon sa creation, sa babaw ng lupa. Kaya kung saan siya kinuha, kung ang ginto ay nasa Pilipinas, ay ang chrome ay nasa Africa, ay ang ano pa metal? Tulungan niyo ako. Tulungan. Okay. Ha? Ang diamond ay nasa sa Spain, ang aluminum ay nasa China. Doon tayo kinuha. At sabi ng Bible, kung saan ko kayo kinuha, doon ko kayo ibabalik. Kaya, yan ang dahilan. Maswerte kayo, marami kayong gold dito sa Pilipinas. Mga product kayo ng lupa na pinagpala na maraming gold at maraming pero mas maraming diamond doon sa Australia. Kaya mas papalad sila dahil kaunti sila. Pero posible may diamond din dito. Tinatago lang ng mga minero doon sa ano yun? Semirara. Why? Bakit sinasabi kong may ginto? Dahil sa Africa, pag maraming carbon, lalabas doon ang mga diamond. Kaya tinatago lang sa Pilipinas, ayaw lang ipaalam. Ha? Christian, sabi mo, klaro yung mga pinagsasabi mo. Beyond the reality, pero yun po ang sabi ng Biblia. Kaya Christian, ang sabi diyan, for we know that whole creation, groaneth that travaileth in pain together until now. Kaya, nagtataka ba kayo sa Yolanda? Huwag kayo magtakaya sa Yolanda because it is written. Palatandaan nyo na malapit na maibalik ang restoration ng Diyos kung magaganap na ang gayong mga bagay. Sa kanila ay judgment, pero ang Biblia nagsasabi, that's the end. Palatandaan ng katapusan ng restoration. Why? Yung mga yelo nagbabagsakan, natutuyo, that's the restoration of groaning, end of groaning, I mean. With the redemption of our body. At ang katapusan daw niyan ay naghihintay ng katubusan ng ating katawan. Christian, kung ang katubusan niyan ay naghihintay sa ating katawan, dapat daw tayo mas mataas ang ating pag-asa. Anong sabi ng Isaias? Chapter 30, verse 26. Propesiya ito sa darating na panahon. Pakibasa, brother. Bukod dito ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw
At ang liwanag ng araw ay magpipito, na gaya ng liwanag ng 7 araw. Sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan, at pagalingin ang bugbog ng kanilang sugat. Amen. Sa panahon daw tayo nagdadaling at babalik sa original, kagalingan katulad ni Adan. Sabi diyan, yun ang panahon na ang liwanag ng buwan ay magiging liwanag ng ng araw. At ang araw ay magliliwanag ng 7 beses ng kanyang liwanag. Kailan? Sa panahon na tayo'y kanyang totaling pagalingin. Mayroong panahon na tinuturo ang Biblia at kung paano pinagaling ng Diyos ang lupa ay ang huling paraan ay pagalingin ang tao. Kaya may ugnayan ang creation na literal sa creation ng Diyos sa tao. At hindi ito pwedeng maghiwalay dahil ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay walang iba ay ang panahon din. Ang panahon ng mga palatandaan kung ano na ang panahon na ating kinabubuhayan. Kaya walang Kristiyanong hindi alam kung anong panahon na ang pagbabalik ng Panginoon. Why? Because nasa mga kamay natin ang huling trabaho. Because yun ang utos kay Dan, replenish the earth and multiply and keep it and clean it. Proteksyonan, alagaan. At ito ang isang bagay na ibinigay sa atin doon pa na ang tao hindi pa nagkakasala. Kaya Christian, dapat natin makita na ang katayuan ng creation ng Diyos simula pa lang ay pinapakita na ang redemption ng lupa at ibinigay sa pagkakatiwala sa tao. Kaya atin makikita na mayroon mga bagay na pumasok sa daigdig nito na wala sa original. Una ay ang gabi, ang dilim. Pangalawa ay ay ang sala. Kaya nagka-course ang creation. Kailan ba naganap ang salitang word serpent? Bigyan niyo ng ideya, kailan naganap? Sa panahon ba ng Genesis 1 and 3 o before Genesis 1 and 3? Panahon ng before 1 and 3, the light God na presence ng Panginoon na yun. Ibig sabihin ibig sabihin mga kapatid, the word serpent ay nagbiminifest na before Genesis 1 and 3. Ang ibig sabihin ng serpent, kaya nga, sa ating pagtatalakay, papasok na tayo focus na tayo sa what is original sin. Ay doon na tayo papasok. Yung binasa ni Brother Nestor kanina na sabi ng Panginoon, kunin mo ang troso sa inyong mata. Is pertaining to the original sin. Na walang taong makakita ng tamang pananaw habang ang original sin ay yung ginagamit natin yung word na sin is to mistake or baguhin natin kasi is not sa original na kasalanan is not word sin, di ba? Atin na tinalakay yan. The sin ay doon na lang yun sa kay Cain, pero sa original trespass, trespass, yung original trespass walang sin, wala pang sin doon. Pero before Adam ay mayroon ng trespass na naganap, yung mga angel possession. Kaya wala pa si Adan at si Eva, mayroon ng serpent.
Ano bang nasa isip niyo pag sinabi serpent? Sige, taas niyo. Anong serpent? Tinatalakay na natin yan. Sabi pa ng isang socialist sa Amerika, ang tao, paliwanag mo ngayon, i-train mo ngayon, pagdating isang linggo, tanungin mo, yung percent, yung 100% na alam niya, tanungin mo, 3% talaga natitira. Ha? Ang salitang serpent means the fallen. Hindi yan snake. Yung salitang serpent, fallen, nalaglag sa mataas na position at bumaba. Yan ang dahilan na sa Revelation, tinawag si Lucifer, the old serpent. Means, from the higher to the lower. Kaya ko ina-introduce yun ngayon dahil papasok na tayo doon sa original trespasser. At dapat natin maintindihan yung paggamit ng original, kung ano talaga ang original, ano ba talaga yung nangyari, ano ba yung event. Now, yun ang dahilan na yung pumasok, yung night ay hindi original. Ang trespass course ay hindi original. May mga bagay na pumasok sa mundong ito na hindi original. Ay ang pain. Ang pain, nasaktan ang mga creation ng Diyos. Ang mga puno, ang mga isda ng naparusahan ng lupa, ang course, ang night, ang dig. Yan ay mga hindi original. At ito ay kailangan alisin dahil ito ay kailangan mawala doon sa original na creation ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon ay ang oras ay hindi natin napapansin ay alauna 25. Parang hindi tayo yung oras parang ang bilis na naubos because isang bagay na napakahalaga na maunawan natin ang paksang ito. Bagamat pang-sampu ng series ito sa Genesis chapter 1, hindi pa tayo nakakaurong sa Genesis chapter 1, may 4 na series na tayo, 10 series ng Genesis chapter 1. Now, sa tanghali ito mga kapatid, dapat natin maintindihan na ang mundong ito ay dinesign ng Diyos ayon sa kanyang mga plano at upang sa kanyang mga layunin, pero mayroon siya pa rin control at pamantayan. Kaya sabi niya sa Psalms 104 verse 9, Thou hast set a bond that they may not pass over, that the turn not again the cover the earth. Hindi niya hayaan na muli ito ay muling, ang lupang ito ay muli niyang balutin ng tubig o ng banyo. Kaya kanya na lang kinokontrol ang system. Sabi niya, He sends the spring into the valley which run among the hills. At din sa ibang mga talata, ang bumaba sa dagat, siya rin ang bumabalik sa Ecclesiastes. Bumabalik at bumabalik para i-maintain ang lahat ng lupa. Kaya sa 30, sabi niya diyan, diretso tayo 30, Thou sendest forth the Spirit, they are created, Thou renewest the face of the earth. Kanyang, Thou sendest forth the Spirit, they are created, and Thou renewest. Nasaan tayo sa Genesis 1 and 3? He is renewest the face of the earth. Kaya, ang creation, may nangyari, at kailangan niya i-renew. Kaya, ang mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, we are renew of our mind. Ang isip natin ay iayos natin. Kaya, ang creation ng Diyos ay ginawa niya, pero kanyang pinabago-bago, and 7
generation of heavens ay kanyang binabago-bago ang forma ng lupa ayon sa dinesign ng Diyos. Kaya kung anong design ng Diyos sa atin, sa Romans chapter 12, mayroong design ng Diyos. Ang Diyos na may design yan, hindi kayo. Kaya kailangan natin ay mangyari ang ngayong mga bagay. Tayong lahat ay yumuko at tayo magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, mahabaging Ama, Ikaw na Diyos ng langit, na Diyos na hindi nagbabago, ang iyong kabutihan at kagandahan loob, ay salamat na sa pagpapahayag mo ay hindi mo kami linampasan, Panginoon. Ikaw ay dumaan sa amin at ninais mo na maunawaan namin ang mga bagay nito at mas malalim pang mga bagay ay ipapaunawa mo pa ayon sa iyong mga pangako. Salamat po, pagpalain mo po ang mga tagapakinig at mga nagnanais na makaunawa sa tayong dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At kung meron kayong tanong, isa o dalawa, pwede kayong magtanong sa umagang ito in the topic. Kaya mahabang usapin. There. Meron lang po akong gustong i-clarify. Kasi hindi ko naman nasimulan yung series. Pero yung salitang made, saka yung creation, correct me if I'm wrong. Tama ko ba yung pagka-read ko na pag salitang made, ito yung may pinagmulan. At yung salitang creation, ito yung parang walang kasimulan. Pero ito tatandaan natin. Ang pwedeng i-address kasi ang salita na made doon sa creation. Pwede rin i-address ang creation doon sa made. Pero yung specific, pag sinabing made, ay mayroong pinagmulan. Yun ang specific. Pero pwede mong gamitin ng gamit na salita ayon doon sa gusto mong ipaabot. Patulad ng ang ating sinabi namin, the new creature. We are called the new creature. New creation. Creation ang ginamit. Pero tayo yun. Luma tayo. Luma tayo because we are the creation because dahil si Kristo ay nasa atin. Pero tayo, luma pa rin. Hindi tayo original. Dahil ang katawan natin, hindi naman to original. Dahil alam naman natin, Genesis, nagkakasala. Pero specific, yun ang ibig sabihin niyan. So tama ko yung pagkunawa. Tama yun. So, palas ko lang. Kasi, doon sa deliberation nyo, kung iano ko yung imagination, parang lumalabas na bukod sa Book of Genesis, beyond the Book of Genesis, may mga pangyayari pa na nangyari. Tama yun. In the beginning. Ang aming pinag-uusapan nun, before beginning. Kasi lang, hindi ka nakatin, kaya kasalanan mo yun na wala ka rito. Kaya, ang Genesis 1:1, in the beginning. Pero ang aming pinag-uusapan, before beginning. Kaya nga ang title diyan, From Eternity. At maraming talata sa Biblia nga nagtuturo before beginning. Dahil ang beginning is gene lang yun. Pero yung wala pang gene, mayroong ginawa ang Diyos. Dahil bibigyan na lang kita sa pool. God created light. God is a light. He is a glory. And then when He got first creation, hindi nga matatawag creation, sabi ng Biblia, is from the bosom out. Ang may lumabas sa kanyang bosom. Asa na yung chok? Sino ba may chok? May chok ba kayo? Hindi, chok gusto ko. Kasi i-receive ko. Ipapaliwaan ko na lang. Lilitan ko na lang para ditipid. God is alone. But sabi ng Biblia, mayroong lumabas galing sa Kanya. From the bosom is not in the, walang beginning yun, yung God. There's no beginning. But may lumabas from the bosom. That's only creation. Masasabi natin, that's only manifestation of God. Yun lang ang kanyang, ang God na to, yun lang ang kanyang ginawa. May lumabas lang na manifestation.
Yung manifestation yan, hindi siya gumawa ng ginawa ko ang araw, sa gagawin kong araw, gagawin ko ang... No, isa lang ang kanyang ginawa. Hindi nga gawa ang tawag namin yan. Mayroon lang siyang manifestation. Sino yun? Yeah? Ang ating word ngayon, Christ. Pero sa original, sabi ng Bible, He is the light. Light means life. He is the light. And that light, lahat na yan, light, sabi ng Bible, from this, nag-create ang lahat ng bagay. Kahit ano pang hanapin mo, from this, nag-create ang lahat ng bagay. From that light. That's the reason, in the very, wala pang beginning, that's only a light. That's light. Yan ang katayuan na yan. That's light, at walang kadiliman, wala lahat, at isa lang ang umiwalay diyan. At si lahat yan ay lumabas ang lahat na nakikita at hindi nakikita. Nagawa mo, Brother Rene? Okay, let's consider. Paano ko po natin i-reconcile itong pakilitaw mga brad? Isaiah chapter 45. 45:7. 45:7. Kasi nabanggitin po kanina, correct me if I'm wrong, na ang darkness ay hindi made, ay hindi create, kundi made. Yan ang sabi ko nga sa kanya, pwede gamitin mo ang create for the purpose, pwede mo gamitin ang made for the purpose. Yung Genesis 47:7, at ipinapakita natin diyan, He create the darkness and He create the light. At ang pagpapakita diyan, kung iyong titingnan, ang Isaiah, hindi creation ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan diyan ay ang katayuan ng mga tao na kalaban sa Israel at ang mga tao na nagme-manifest. Basahin natin. From the light and create darkness, I make peace and create evil. I the Lord all these things. Makikita natin itong create evil. Sabi ng Genesis 1, when God made, ang tawag niya is good. Genesis 1. First day, He made, at sabi niya, this is good. Ginawa niya na mabuti. Kaya ang evil ay hindi yan na literal na evil. Kung hindi pinag-uusap nito katulad ng title, evil yun para sa tao. Dahil ang pinag-uusapan ng Isaiah ay ang katayuan sa katayuan. At gayon din ang salitang darkness. Yung darkness ay make, ang kadugtong niyan, I create darkness and make peace. Ay ibig sabihin, yung katayuan ng kaguluhan ay kung may layunin siya na para ipadala. Sampol, Israel. Ang Israel ay payapang bansa. Pero dahil nagkasala ang Israel, ay ipinadala sa kanilang spiritual darkness. Kinugkob sila ng Babylon. At yon ang Diyos ang may design niyan. Pero yung salitang create na yan, na darkness, hindi literal darkness yan, kung hindi yung anong tawag yan? Intuition. Yung kaganapan. Kaya I create darkness, I make also peace. Dapat ang kaisipan natin, hindi niyo hihiwalay ang peace. Ibig sabihin, mag-create siya ng sitwasyon na magiging isang kaganapan dahil sa kasalanan ng tao at maggagawa rin siya ng kapayapaan. It's not literal. Ang ating pinag-usapan kanina pa ay about the creation, the darkness. Kaya malinaw po yun na iyon ay katulad, sabi ng Biblia, ipapadala ko sa inyo ang Babylon upang kayo ay kubkubin na parang kadiliman. Inalimbawa niya yung darkness sa gagawin ng Babylon sa Israel.
Kaya, yun ang ibig sabihin diyan na darkness. Hindi yun literal na darkness. Okay, tama? O, disagree o mag-agree? Tama o mali? Ha? Kaya, ang tao pwede gawin ng Diyos. God create man, hindi yung tao ang i-create niya, kundi yung gagawin ng tao, a darkness. But pwede rin siya tinatawag na peace, peace maker. Pero pwede rin siyang darkness maker o creator ng kaguluhan. Alam mo ba, yung propesya ng Book of Revelation, ang Papa sa Roma ay pagkakaroon ng jumping spirit upang udyukan ang mga hari sa East, dito sa East, para banggain ang Europa dahil siya ay itatakwil ng Europa. He create darkness. Gagawa siya ng darkness. Okay. Last. Yung huling sinabi niyo kanina, bilang mga mananampalataya at Kristiyano, ano bang mas pinaka-importante? Ang genetical reproduction or spiritual reproduction? Parehas yan. Hindi mo matitrace ang sabi ng Panginoon. Kung hindi mo maunawaan ang literal, lalong hindi mo maunawaan ang spiritual. At kung mag-imagine ka ng mga spiritual bagay na hindi mo naintindihan ang literal, ay lalong delikado ang katatayuan mo. Kaya nga ating tinatalakay ito, weekly nagbabago, spiritual, ngayon literal, pero nag-uugnay pa rin ang spiritual na bagay. Tandaan natin, kahit ka-in-time believer pa sa balat ng lupa, kung hindi ka mabuborn, kung saan ang tao na laglag, ay hindi siya mababalik yung 3 stages, o 4 stages na ngayon dahil bumalik na sa lupa. Noong nakaraan, 3 stages ang ating pinag-uusapan. Yung paghiwalay, pangalawa, yung position na binigay, at saka yung original niyang position. Ngayon, ay itinapon na yung tao sa lupa. May 4 na stages. Kasi sa susunod, natatalakay natin, hindi lang 4 na stages, may another stages sa pagbagsak ng tao. Kaya titingnan na natin kung gaano nakalalim. Pero, kailangan natin maintindihan ang literal upang maintindihan natin ang spiritual. Yon ang pattern ng ating Panginoon. Dahil kahit nga yung sinasabi ng Panginoon, makakapasok ka, makakalabas ka, kung hindi natin naintindihan yan, yun nga ang iglesia, inangkin, pumasok kayo sa iglesia para maligtas kayo. Dahil yung talata niyan. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon, kailangan isilang ka sa nawalang bagay, sa spirit world na yan, dahil kung hindi, ay hindi ka makakapasok sa kanilang langit. Tandaan natin, kung hindi ako nagkakamali, nakarang 3 series, ay tinalakay natin yung spiritual position, yung pagpasok sa may 2 panahon lang, ang buhay pa siya, pwede na siyang pumasok sa dimension na yon. Ang panahon ni Pablo at ang ating panahon. Kaya sa Dark Ages, walang nakakapasok doon na buhay. Ang lahat na nakakapasok doon ay patay. Doon sila makukumplit, na isisilang sila doon sa dimension na yan. Pero sa ating panahon at sa panahon ni Pablo, ngayon pa lang, pwede na tayong pumasok habang kahit buhay or mamatay. Depende yun kung ano ang spiritual level na pwedeng maabot. Kaya mayroon ipinapaabot sa panahon ni Pablo at mayroon ipinapaabot sa ating panahon. At iyon ay isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan kahit sa message. Pero malinaw ang turo ni Pablo at malinaw ang turo ni Brother Branham patungkol sa bagay niyan. Kailangan ang tao pumasok niyan habang siya mabubuhay para sigurado siya na kasama siya doon sa mga buhay. At sabi ng Panginoon, ako'y galing doon at ako'y naroroon. Ako'y galing doon at ako'y naroroon. At yun ang sabi ni Pablo, tayo ay mga citizen sa lugar na yon. We are the citizen of that. Claim ni Pablo yun. Bakit? Si Pablo nakakapasok at labas doon. Kung anong gusto niya pumunta roon, makakarating siya doon. At yun ang nawala na position kaya doon, na pinalabas siya. Ilinagay siya sa mababang katayuan. At sabi ng Biblia, sinarahan. Si Kristo lang ang makakapagbukas. At nang buksan ni Kristo, nakakapasok, labas sila sa lugar na yun. At
sa ating panahon, restoration ng word, yun lang ang panahon na pwede rin tayo makapasok. Kahit buhay pa tayo. Ha? Yun ang sabi ng Biblia. At yun ang sabi ng propeta. Yun ang turo ni Pablo. Kaya kailangan natin mapasok yun. Matiyak natin yan. Dahil kung hindi, isang sugal. Sabi pa nga ni Pablo, okay, kung yan ang gusto mo, pero baka sakaling ikaw ay makapasok doon. Yan ang statement ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 5, di ba? Ibigay ang katawan, baka sakaling maligtas ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa. Kaya, pero kung ngayon ka palang makakapasok doon, buhay ka pa, sabi ng Biblia, you are matured at hindi ka na matitisod. Ano pa man. At hindi mo na ilalagay sa akala ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Okay, last question. Ako na lang, Ah. wala